Hello mga tropa kids, welcome ulit sa ating channel. So ito po ulit si JR Doria TV. So mag-update po muna tayo dito sa project ng Metro Manila Subway. So alamin natin kung kamusta na, kung ano na yung status ng ganap dito, no? So dito muna tayo mag-iikot along B. Luna Road. So samahan niyo po ulit si JR Doria TV, mag-ikot-ikot dito sa area para sa project po ng Metro Manila Subway project. So tara guys, simulan na natin pag-ikot dito sa area po ng B. Luna. So ang station po na pangalan nito ay East Avenue Station po. So unahin po muna natin ang street ng Malakas Street. So dito po muna tayo magsisimula. So sisilip-silip po muna tayo. Kung makapansin nyo po, na bakuran na po itong area natin. Ayan, so binakuran na po. Tapos makapansin nyo pa rin po yung mga building, hindi pa rin naman po siya natitibag. So nakasarado pa rin po. So hindi pa rin po nagsisimula, no, yung pre-construction dito. Kumbaga more on demolition pa rin po yung ginagawa dito sa area. So tara, ikot-ikot ulit tayo guys. Yan, dito po din sa area na to, mapapansin din po natin binakuran na din po tong area. Yan, so hindi na natin masisilip yung loob. So ito, nakabakod na siya. Bali, nandito po muna tayo sa area po ng B. Luna Road. Dito po muna tayo mag-ikot-ikot. Yan, silipin lang natin kung ano na yung progress, kung lahat po ba ng mga building dito ay nasira na. Mapapansin natin may mga ibang bahay na nasira na, nabili na, tapos nabakuran na rin. Yan, sa mga ibang building na bakuran na dito sa area. Yan, tapos yung clean oil, clean fuel naman po, nandito pa rin po. So nandito pa rin po sila, ongoing pa rin yung business. So hindi pa po sila nawawala dito. Tapos naghahanap din po tayo ng tarpaulin. Wala pa tayo nakikitang tarpaulin kung sino po gagawa dito sa area ng East Avenue Station, no? Kung sino mamumuno dito, kung ano pong contractor yung in charge dito para sa development po ng East Avenue Station para po sa Metro Manila Subway. So ito pa rin po yung mga area na affected po ng mga na-demolish na bahay. So lahat po sila ay binakuran lang po muna. So waiting pa rin po tayo kung kailan po talaga magsisimula itong project, no? At saka kung ano pong dahilan kung bakit nadidelay. Yan, so mapapansin nyo po yung mga bahay na sira-sira na wala na pong nakatira. Yan, dito naman tayo guys, sumilip naman dito sa street na Matatag Street. Ito din pong area na to, sakop din po na matidemolish po itong area. So kumuha po sila ng konting lote dito sa part na to, sa pagtawid, para po magamit para po sa Metro Manila Subway. So nandito naman po tayo sa Matatag Street. So lipat naman tayo guys. So mag-walk tour lang tayo saglit dito. Kung mapapansin nyo po, wala pa rin tayong ganap dito. Kumbaga wala pa pong mga construction materials na or equipment na ilalagay dito. So mag-aabang pa rin tayo. So balik-balikan na lang natin guys kung kailan ba sila magsisimula. Yan, so nandito pa rin po tayo along B. Luna Street, kung saan gagawin po yung Metro Manila Subway project para po sa East Avenue Station. Yan, yung mga bahay dito wala non-occupied na. Ang kailangan lang din natin malaman kung kailan talaga totally to matidemolish tong mga bahay na to. Yan, so nandito naman po tayo sa area po na Mapang-Akit Street. So kung mapapansin nyo po pala, itong Chooks to Go pala ay wala na po pala dito. So hindi na po pala nagtitinda. So ito po,
Di ba dati yung pagpunta natin dito, nandito pa sila nakakapagtinda pa, pero ngayon totally wala na. So ano na din sila, lumipat na ng area. So nandito na po tayo sa area ng Mapang-Akit Street. So ito naman po yung mga building na unoccupied na po, na wala nang nakatira, pero hindi pa rin po na wawasak. Kumbaga hindi pa rin totally demolished. Yan, parang wala na din po dito mga materyales na mga hardware. Parang wala na rin. Yan, so ito po, ang dami din po mga bahay na sisirain dito. Ilang milyon din to, no? Baka abutin din siguro ng billion yung gastos nila dito para sa mga sisiraing mga building o mga establishment dito sa area ng Viluna. Yan, ito din, may malaking bahay din dito, no? Yan, sakop din po ng project pa rin po ng Metro Manila Subway. Yan, pati din dito po sa part na to, sakop din po. Yan, so ito na po yung mga bahay na na-demolish na, no? Na nabili na din po ng ating DOTR etong mga properties dito. Yan, yung dito din po giniba na, pinagsisiraan na po. Yung dito po pala may nagtitinda pa rin, no? Yung chutes tugo po wala na. So meron pa rin naman po nagtitinda. Yan, silip-silip lang po muna tayo mga tropa at dito sa area. May nakapaskil pa po rin. Hindi ko lang alam kung para dito. Yan, so nandito naman po tayo sa Mabilis Street naman. So dito naman tayo sa silip. Etong talyer, hindi ko lang po alam kung wala na tong talyer na to, kung totally closed na. Kasi dati meron pang nakatira dito, pero mapapansin natin wala na yung mga sasakyan, no? Yan. So may mga unti-unti na rin po nawawala dito sa area. So nandito naman po tayo sa area ng Mabilis Street naman po. Yan, di bali unti-unti na pong nakukuha lahat ng mga properties dito sa area po malapit po sa Viluna. Yan, so nandito naman po tayo sa area na Mabilis Street naman. So ito po yung makikita natin, mga bahay na sira-sira na po. Yan, so ito yung pinakamalaking building na sisirain na kasama sa project po sa Metro Manila Subway. Yan, so isa sa mga kasama to, malaki-laki to, laki-laki establishment na nawala. Yan, so hanggang dito po yung sakop ng Metro Manila Subway. So yung area dito, yung nakuha. Yan, ito rin po yung isa sa bahay na na-demolish din po. Yan, dito din po yung ibang mga bahay na din po dito na sira na din. So nakabakod na din po. Tapos yung iba naman po ayos pa rin naman yung mga bahay dito.
Yan, okay pa rin po. Ngayon oh, may maganda pang salamin dito na pwede pa pong nagamit. Yan, dito naman tayo guys sa Maliksi Street naman po, kung saan may part pa rin po dito ng Metro Manila Subway na kukunin po yung mga properties para gamitin po sa project. Yan, ito naman po yung mga bahay na abandon na po. Yan, wala na pong nakatira. Ito po hindi ko pa alam kung kasama pa po to sa gigibain. Yan, kasi mapapansin natin para may nakatira pa rin dito sa area. Kung sasakupin pa rin po itong bahay. So parang wala pang umaalis eh. Yan, ito rin po isa din po sa mga properties kinuha din po ng Metro Manila Subway Project. Yan, kasama din po ito sa magigiba. Yan, sa madidemolish po. Meron din pong part dito yung Metro Manila Subway na kukunin din dito sa area na to. Kaya lang hindi naman po kalakihan dito sa nakabakod na to. Etong ano na to, properties na to, bakante naman po. Yan guys, so balikan na lang natin ito sa susunod na mga araw. So ito muna yung latest update natin dito sa area para sa Metro Manila Subway Project, para sa station po ng East Avenue dito po sa area, malapit po sa Biluna Road. Yan, so abangan na lang natin kung sino po yung contractor yung gagawa po dito, kasi wala pa po tayo nakikita na tarpaulin kung sino po talaga gagawa dito sa area, dito sa Metro Manila Subway Project para po sa East Avenue. So ito muna yung latest update natin mga tropa kids. Yan, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Today po ay Sunday, July 6, yan, 2025. Yan, so balikan na lang natin po ito kung meron na po tayong update at kung sino po contractor yung gagawa po dito. Yan, maraming salamat po. Ito po ulit si JR Doria TV. God bless po. Ingat po lagi.